Campaign period para sa national candidates nagsimula na ngayong araw February 11, designated common poster area. Alamin, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nakiisa rin ng Comelec Region 1 sa isinagawang Operation Baklas ngayong unang araw ng campaign period para sa national candidates. Nagsimula na ngayong araw ang campaign period para sa national candidates. Kaisa din ng Comelec Region 1 sa isinagawang nationwide simultaneous Operation Baklas. Ngayong hapon, tuloy-tuloy sa pagbabaklas ang Comelec kasama ang otoridad sa ilang bahagi ng rehiyon. Kasabay nito, ipinaalala ng Commission on Elections ang patakaran o panuntunan sa pagkakabit ng campaign materials. Dapat din daw na sumunod ang mga kandidato sa tamang sukat ng kani-kanilang mga campaign poster. 2 feet by 3 feet lamang ang pinapayagang sukat ng campaign poster. Ang sinabi dun sa guidance ng main office natin ay yung tanggalin ay yung mga candidates for national position lamang, meaning senators and party list organizations, and doon muna sa mga public places. Sa Dagupan City, iginiit ng Comelec na dapat ay sa mga designated common poster area lamang magdikit o magkabit ng campaign poster sa mga kandidato. Kabilang dyan ang harap ng mga barangay hall at maging sa harap ng Dagupan City Plaza. General rule po, pag public place, hindi po pwede. Ang exemption po dyan is yung ating in front of barangay hall, which is designated as common poster area. Nagbabala ang Comelec sa mga kandidato na maaari silang maparusahan kapag lumabag sa mga panuntunan kaugnay sa pagkakabit sa campaign materials. Maaari itong basihan sa paghahain ng electoral offense. Kabilang sa mga hindi dapat kabitan ng mga campaign material ang mga puno, poste ng kuryente, paralan, waiting sheds, traffic signs, tulay, simbahan, public transport terminals, airport, seaport, government vehicles, overpass, underpass at center islands. Samantala, hindi pinagbabawal ang pagkakabit ng campaign posters sa mga pribadong lugar. Pero dapat nakma pa rin sa tamang sukat ang mga poster na ilalagay sa mga pribadong lugar. Chris, matapos yung Operation Baklas ngayong araw, asahan pa daw yung mga serye ng Operation Baklas na isasagawa sa iba't ibang panig ng Region 1. Aside doon sa schedule ng Comelec Provincial Offices, ay meron pang sariling schedule yung iba't ibang election offices sa iba't ibang mga bayan sa Region 1. Kabilang sa mga dapat na baklasin ay yung mga campaign materials na wala sa common poster area, gayon din yung mga oversized na mga campaign materials. Chris? So Jasmine, sa Operation Baklas ba kasama rin sa mga tatanggalin yung mga campaign paraphernalia ng mga local candidates na wala nga dun sa common poster area? Well, malino Chris doon sa guidelines ng Comelec na ngayon, ang mga dapat lamang baklasin ay yung mga campaign materials ng mga candidates national na kung saan itong mga campaign materials na wala doon sa common poster area at maging yung mga oversized na mga campaign materials. Ibig sabihin, kung yung mga nakikita natin na mga tarpaulin o mga campaign materials ng local aspirants o yung mga nasa local positions, since hindi pa nag-start yung campaign period para sa local positions, ay hindi pa sila kandidato. Ibig sabihin, wala pa silang nilalabag na anumang election offenses kung kaya't hindi pa dapat na baklasin yung kanilang mga campaign posters dahil hindi pa nagsisimula ang campaign period para sa local positions. Chris. Okay, pero itong mga nabaklas na campaign posters, ano bang balak dito ng otoridad? Ano, basura na ba to? Actually, Chris, ayon sa Comelec, kapag sila ay nagsasagawa ng mga Operation Baklas, pinaka-importante na yan ay properly documented. Ibig sabihin, may mga pictures na ginagawa kapag sila ay nag-Operation Baklas. Plus, yung mga nabaklas na mga campaign posters na wala sa CPA o dun sa mga common poster area ay itatabi yan ng Comelec dahil magsisilbi yan na ebidensya in case na mayroong election offense na i-file doon sa isang kandidato, Chris. Okay, maraming salamat sa live report, Jasmine Gabriel Galban.